Kukumustahin natin itong nilagay ko dito. Inihiwalay ko siya kasi napilayan siya. Pero kung makikita nyo naman, magaling siyang kumain. Nasaktan yung mga legs niya. Kasi nung napansin ko, nanginginig yung ano niya, yung binti niya. Mga more than a month siya nung nagganyan. Siya lang naman ang ganyan. At malayong inbreeding ang dahilan kung bakit ganyan ang paa niya. Kasi ang lola naman niyan ay Black Australorp. Tapos ang lolo niya native Holo. At ang tatay niya RIR. So, walang inbreeding na nangyari. Talagang nasaktan lang talaga yung paa niya. Kasi yung design ng growing pen ko na yon, kasi luma na nga, medyo lumundo na yung flooring niya na screen. So medyo lumayo doon sa pinaka parang mga braces, yung mga nasa ibabaw ng mga bamboo. Yun. So kung makikita nyo, matakaw siyang kumain. Then magaling siyang uminom. At ngayon, medyo na manage na niya yung katawan niya na mag-move to and fro dyan sa bahay niya. Pero pagka daytime, nandito lang siya maghapon. Inihihiwalay ko talaga para hindi siya matapak-tapakan ng mga kasama niya. Kasi ang lalakas ng mga kasama niya doon. 56 days na nila ngayon. So naghalo na ako ng Integra 3. Kahit sa kanya, hinaluan ko na ng Integra 3 kanina. At least ngayon, hindi na siya palipad-lipad. Kasi noon, pag mag-move siya sa ibang lugar, dyan sa bahay nila, kasama yung mga malalakas na yon, kailangan lumipad siya at naka-spread yung dalawa niyang paa. Kasi nakakaawa naman, hindi niya talaga maitayo. Pero ngayon, parang umiikot-ikot siya. Nakatukod yung ano niya, yung joint, yung dun sa may yung pagitan ng paa niya at saka yung hita niya. Pero malakas siya. Kaya inihiwalay ko kasi para maka-recover siya. Ganito ang buhay niya araw-araw. Nilalagay ko lang siya dito maghapon. Tapos mamaya mga 5 o'clock or 5:30. Inilalagay ko siya dun para at least may kasama siya pagkagabi. Kasi tingnan nyo yung design nito. Ito kasi binili ko lang na cage ng pusa. Yung large or extra large ba to? Na bahay ng pusa. So, nilagyan ko ng inayos ko yan noon pa. Nilagyan ko ng screen dyan. Tapos yung sa side. Pero kasi pang malaki kasi ito na nila pag inilalagay ko ito noon. Lagayan ko ito na actually ng tandang ko noon, tapos ginawa kong hospital ng manok. Dito ko nilalagay yung mga manok na merong diferensya kung ano. Pero hindi naman kasi laging nalalagyan ito. So ngayon na lang ulit after siguro a year, basta matagal na walang nagkasakit kasi sa mga manok ko. So ngayon lang ito napilay. Pero sana makarecover siyang makatayo kasi nakikita ko malakas naman siya. Yun. So, itong design kasi, tingnan nyo, malalaki ang butas dito sa, yung pagitan ng mga bakal-bakal na maliliit. So, malaki. Baka pasukin ng daga. Pero, nilagyan ko naman ng tablet dyan sa ibaba. Di ko kasi may focus. Basta, nandyan sa baba, medyo, ewan ko kung pwedeng pasilip. Basta yun, yun yung lata na yan, nakikita nyo. Yan, lata ng pineapple juice yan. Merong tablet na green yan na inilagay ko. Malaking tablet, pantaboy ng daga. Tapos naglagay ako dun banda. Yan, tinakpan ko ng kahoy na yan. Naglagay ako ng pellet na pagkain ng daga. Para hindi sila makalapit sa kanya. Kaya lang, nag-aalangan pa rin ako. So, nilalagay ko pa rin siya dun sa mga kasama niya. Ewan ko kung minsan siguro tatry kong iwan siya dyan. Kaya lang, baka pasukin niya ng daga, sayang. Di ba? Naka plain water siya ngayon. Kasi kahapon, nilagyan ko ng malunggay yung inumin niya. Pero hindi mo kasi pwedeng patagalin ang dahon ng malunggay. Kahit na hindi pa niya ubos kasi mag-isa naman niyang umiinom. So, pinalitan ko na kanina. Kasi ang malunggay, pagka nagtagal dyan, napapanis, bumabaho. Hindi kagaya ng yung guava leaves na kahit na magdamag, nandyan yung tubig. Pagka binuksan mo yung container,
amoy bayabas pa rin yung ano, yung tubig. Kasi nga, bayabas yun eh. Pero yung malunggay, madaling ano, madaling mapanis, madaling masira. Parang ano din, oregano. Yung oregano, madaling masira din. Hindi mo pwedeng patagalin. Basta kailangan daily lang talaga na magpalit ng tubig para malinis yung inumin. Mainit talaga, tingnan mo, hinihingal, di ba? Kawawa ang mga manok ngayon kasi init-init talaga. Yung mga manok halos hindi sila makakain. Kawawa sila, tubig lang sila ng tubig. Tapos, ito, 3 kanina, nakadikit lang sila dyan sa inuman nila bago ako pumunta rito. Dinidikitan nila kasi init talaga. Tapos, ang pagkain nila, hindi nila masyadong pinapansin. Ano, ilan lang yung nilagay ko, 150 grams lang mula pa kaninang umaga. Hindi nila namimit yung ano, hindi nila nakakain yung talagang pagkain nila dapat ng maghapon sa init ng panahon. Nakanganga silang lahat. Buti na lang itong mga ito, kahit na napakainit ng panahon, masisigla talaga sila lahat. Dibdib mo, ito, basang dibdib niya, oh. Dumikit siya dun sa tubig siguro. So hanggang dito na lang muna. Sana subaybayan nyo pa rin ang channel ko. At salamat sa lahat ng mga nagla-like. Huwag niyong kalimutan mag-like, mag-subscribe, at pakihit ang notification bell para sa susunod na mga videos ay ma-notify kayo. At salamat sa lahat ng mga nag-share, yung mga hindi nag-skip ng ads. Malaking tulong yon sa channel ko. Pakishare sa ibang tao ang channel ko, ang mga video ko. Yung mga hindi pa nakakapanood sa lahat ng mga videos ko, mag-scroll lang kayo dyan at hanapin ang gusto nyong topic. Kasi marami kayong matututunan dito sa channel ko. Sana pagpalain tayong lahat araw-araw at panatilihing masaya, masigla at malusog ang ating mga alagang manok.